Magandang umaga, ako po si Red Tani ng Filipino Freethinkers at kasama ko ngayon si Vice President Jojo Binay na tumatakbo para sa pwesto ng Pangulo ng Pilipinas. Magandang umaga po, Sir Jojo. Red, maganda ka pa sa umaga ngayong umaga. No? Medyo nag-uumpisa lang uminit. Nasabi nyo nga po, medyo nakakapagod siguro ngayon yung pangangampanya, lalo na po yung pagbiyahe. Yung pagbiyahe sa tagal ng pag-upo, dahil sa minsan, yung from town to town, malaki, mahaba ang distansya. Pero nakakapagod din paminsan-minsan yung motorcade, standing up for several hours. Pero ngayon po, wala pong traffic sa buong Pilipinas siguro, ano po? Oo nga, dahil nga pala ngayon ang laban ni Senator Pacquiao. Opo, sino pong gusto nyong malalo o tingin nyo pong mananalo? Siyempre, ako, Pilipino, ulo hanggang paa. Ni minsan, hindi ko tinalikuran ang aking pagka-Pilipino. Si Manny Pacquiao. Si Manny Pacquiao. Mananalo dyan. Pero meron po mga ibang Pilipino na gusto siyang matalo. Yun po bang mga tingin na hindi siya pumapasok sa trabaho niya sa Kongreso? Hindi naman yun. Dahil sa understandable naman yun. Dahil sa bago siya naging congressman, professional boxer siya. So, yun lang naman ang dahilan ng hindi niya pag-attend. Pero habang nandito siya, Opo. at wala namang demand sa yung kanyang profession, lagi naman present si Senator Pacquiao. Opo. At isa pa pong grupo na baka gusto po na matalo si Manny Pacquiao ay yung mga LGBT po. Kasi po yung sinabi niya tungkol sa mga LGBT na mas mababa pa daw sila sa hayop. Ano pong tingin niyo doon sa sinabi niyang yon? Buti na academic na yan. Humingi na ng dispensa si Senator Pacquiao dun sa kanyang naibigay na statement. And I think it's over. Yung pananaw po na yon ni Manny Pacquiao dahil po sa mga paniniwala niya, dahil doon sa pagka-interpret niya doon sa Biblia. Pero po yung ating konstitusyon, may nakalagay po doon na meron dapat sekularismo o pagkakahiwalay ng gobyerno tsaka ng simbahan. Anong tingin niyo po doon sa secularism? Alam mo, I'm a human rights lawyer. No? Maaaring hindi pumapayag yung iba, pero nandun yung freedom niya, no? Yung freedom of speech. Yun ang kanyang paniniwala, yun ang kanyang pinaninindigan. So, we respect that also. No? Opo. Meron naman po na tingin dapat respetuhin din yung mga karapatan nila. Ito po yung mga tao sa Pilipinas, mga hindi Katoliko, iba po yung pananampalataya, at patay na rin po yung mga walang pananampalataya, yung mga atheist po o yung mga agnostic. May sinabi po yung isang archbishop ng CBCP, si Soc Villegas, na dapat daw wag iboto yung mga walang paniniwala sa Diyos o walang pananampalataya. Ano pong tingin nyo dun sa sinabi niyang yun? Alam mo, yun ang paninindigan ng simbahan, Katoliko, no? So, yun sinabi niya, in pursuance to yung kanyang moral responsibility, no? Opo. Among Catholics, ito ang position natin dyan. So, again, that's covered by the freedom of speech. Opo. Kayo po, VP. Di naman yun nagko-contradict dun sa constitutional provision of separation of church and state. Opo. Kayo po, VP, tingin niyo po ba posibleng magkaroon tayo ng mga politiko o kahit pangulo balang araw na walang pananampalataya katulad ng mga nangyayari na sa mga ibang bansa ngayon? Alam mo rin, hindi naman na porking ito ang sinabi ng simbahan is equal to mawawala ng pananampalataya. No? Laging meron yan. Laging gusto yung pananampalataya, meron namang ayaw maniwala. No? Opo. May mga atheist pa nga dyan, sinabi mo nga. No? So, tuloy-tuloy yan. Hindi mawawala yung pananampalataya. Opo. Pananampalataya in different forms. Opo.
nagbasa po ako ng mga iba-ibang pananaw tungkol sa RH law at doon po nakalagay sa inyo medyo hindi malinaw yung stance nyo sa kanya. Like, yung iba nagsasabi medyo pro o medyo anti. Ano po ba yung stance nyo pagdating po sa RH law? Insofar as yung aspeto ng abortion, talagang kontra ko doon. Yun ang sabi rin sa amin sa mga kaparian. So, at saka sa palagay ko, tama din naman yung sinasabi. So, insofar as yung abortion pinapayagan, doon sa RH sa bila, kasi ang decision man ng Supreme Court was able to resolve Opo. everything. Constitutional For daw po. example, yung mga yan against sa abortion, wala naman kung sapilitan. We have to respect yung paniniwala. Pero, sinabi din naman dun ng Supreme Court, yung freedom of choice at saka yung responsible parenthood. Opo. Kinilala naman yun ng ating Supreme Court. So yung abortion po kasi, wala naman po yun dun sa RH law. At sa ngayon po ay bawal po siya kahit po para iligtas yung buhay ng isang babae. Dun po sa mga sitwasyon na kunyari na rape yung babae or merong incest o para iligtas yung buhay niya, tingin niyo po ba pag nagtangka silang mag-abort, dapat silang ituring na kriminal o tingin niyo po baka pwedeng i-decriminalize sa ibang kaso? Hindi, yung criminality dyan is may batas na bawal ang abortion. So pagka sinuway mo yan, yun pa rin ang batas yun ang that makes you criminally liable. Ang naging isyong maigi talaga dyan sa RH bill, hindi naman sa panig ng nag-a-advocate doon, sinasabi nila, pwede yun. Yung pamamaraan. Sinasabi naman ng simbahan, hindi yon ang posisyon ng simbahan. The moment na meron na kahit na second pa lang na may buhay na, Opo. hindi na pwedeng kitlin yun. Opo. Na. Kasalukuyan pong may TRO sa RH law dahil sa ilang reklamo tungkol sa implants o implanon, isang klase ng artificial na kontraseptibo. Tingin niyo po ba dapat nang mag-desisyon yung Supreme Court at i-lift na yung TRO para matuloy na yung pag-implement sa RH law? In the first place, hindi ko alam kung may TRO dun sa Opo. RH. Sa pag-ano lang po dun sa pag-purchase ng additional commodities. Yun lang, siguro, yun na. Kasi, hindi masyadong maliwanag yung ang naging posisyon ng simbahan doon, wag namang gamitin ang pera ng bayan. Opo. Diyan kasi, para bang yung half empty and half filled, no? Sa pananaw ng mga pabor sa RH law, hindi naman abortion yun. Opo. Sa interpretasyon naman ng simbahan, kahit na anong pamamaraan at may buhay na, hindi na pwedeng kitlin yun. So, yung ba, yan. Tingin niyo po ba, interpretation. Tingin niyo po ba yung pills o yung condom ay parang abortion na o hindi pa naman? Yun ang pinagtatalunan din nila. Opo. No? In favor sa RH bill, Opo. walang kinikitil na buhay. Sinasabi naman ako, hindi. Basta't mayroong kahit na 1 second pa lang at may buhay na, Okay po. hindi na pwedeng kitlin yun. Ang iba pong sa ibang karapatan na pang babae, hinihingi din nila yung karapatan ng diborsyo o divorce. Ano pong tingin nyo dito sa issue na to, lalo na dun sa mga kaso na naaabuso na yung asawa sa bahay, binubugbog na siya at hindi na sila nagmamahalan? Ang simbahan din, ako sinusunod ko yung sinasabi ng nakakaalam, yung kaparian, hindi payag ang simbahan sa divorce. No? Opo. Yun lang,
legally speaking, alam mo, anyway, meron tayong divorce, yung legal separation. Kasi separation from separation from bed and board kung tawagin ngayon, hiwalay na yun. Kaya lang hindi hindi ibig sabihin hindi napakasal. Opo. So tingin niyo po sapat na yun sa ngayon, yung Ah, legal separation. Yun yung legal separation, matagal ng batas yun. Hindi pa naman naamyendahan yun. Pero yung divorce as it is seen by many, yung divorce Opo. katulad ng nalalamat natin, nakikita natin, na sa Amerika, yung divorce talagang kahit mag-asawa ka, magwalay ka, pwede ka pang mag-asawang muli. Opo. Yun naman pong same-sex marriage para sa mga LGBT, ano pong tingin niyo doon? Yun, hindi ako pahayag, hindi rin ako pahayag doon. Hindi lamang sa pinagbabawal ng simbahan, Opo. in same-sex, dahil sa ang issue ng pag-aasawa, husband and wife, magkaroon ng procreation. Opo. Pero same-sex, anong procreation? Paano po yung pag-aampon? Tingin niyo po ba dapat yung mga same-sex na couple, kahit na hindi sila kasal, magkaroon sila ng karapatan na mag-ampon? Yung pag-aampon, palagi ko, hindi naman yun na nag-ano eh. Ang inaano lang doon is yung offshoot ba na same-sex na nag-aasawa. No? Yung pag-aampon, kinikilala yun. Hindi ako sigurado, pero sa akin, wala namang kanya. Mga religious color yun. Ampon naman yun eh. Opo. Sinasabi kong procreation is, a contact between man and woman. Importante po ngayon yung pagkakapantay ng mga gender, lalaki at babae. Ano pong tingin nyo sa sitwasyon ng pagkakapantay ng mga lalaki at babae dito sa lipunan natin sa Pilipinas? Kinikilala naman simbahan yung walang discrimination. Opo. Ang ano lang ng pagkakaintindi ko at ako personal na niniwala yung same-sex. Opo. Tama lang na walang discrimination. Okay. I think if I remember it correctly, kahit na si Pope Francis sinabi niyan, ay hindi siya ang Diyos na bawal yung pagiging LGBT mo. Opo. Konsensya mo na lang yun. Pero ang manduhan ka na huwag kang maging LGBT, hindi naman pumupunta ang simbahan doon. Okay, matatawag niyo po ba yung sarili niyo na feminist o isang naniniwala na pantay lang ang lalaki at babae? Alam mo, yun nga, di ba sabi ko sa iyo, ako, suportado ko yung walang discrimination. Opo. At doon po naman sa issue ng sex work po, may mga grupo pong humihiling na i-decriminalize siya at nangyayari din yun sa ibang bansa. Tingin niyo po ba yung sex work ay dapat ma-decriminalize? Well, basta't kung mapupunta yun sa sex work na mapupunta sa abortion, hindi naman ako, sa akin, mali yun. Opo. Pero kung hindi po napupunta sa abortion yung sex work, okay lang po na ma-decriminalize siya? Actually, hindi ko alam kung may batas yan dyan sa Opo. sa atin, no? Kasi matagal na ako hindi nagpa-practice. Sige po. Hindi ako ng 86 wala akong nalalaman na yung bang same sex merong merong criminal liability pagka nagkaroon ng same sex. Yung isa pong hinihingi pa na i-decriminalize yung yung paggamit ng ibang mga ngayon kino-consider na illegal na droga. So sa ibang bansa po ginagawa na po yung pagtigil ng war o gera on drugs dahil nakita nilang hindi ito gumagana. So tingin niyo po ba dapat ibahin yung strategy pagdating sa war on drugs at simulan yung pag-decriminalize kunyari ng marijuana na nasubukan na at gumana na sa ibang lugar? Yung marijuana, doon yung meron mga sa Amerika, meron yung Opo. mga state na pumapayag. Pero hindi naman sinasabing yung drugs bawal. No?
dinicriminalize nila yung marijuana. Pero hindi yung mga, ano ba ito? Yung mga matitindi ba? More Heroin o... heroin, etc. Opo. Yun ang kwan. So yung marijuana, okay lang po kayo na ma-decriminalize o ma-legalize siya? Kailangan siguro magkaroon pa ng masusing pag-aaral. Dinicriminalize lang yun dahil sa, in practice, yung pain reliever, Opo. ginagamit Medicinal yun. marijuana po. Pero to make it open to the public, sa ngayon, Opo. hindi pa nga natin nasusupil. Nariyan nga yung isang tao riyan, isang kandidato, pinapatay na niya. Pupunta... So, siya na ngayon ang prosecutor and executioner. Pero yung marijuana, yung paggamit ng... May pending na sa... Opo. may pending bill sa lower house. Opo. Yung payagan yung marijuana. Kanya-kanyang interpretasyon. Pagka naging batas, hindi sundin natin. Pero habang hindi pa pinag-anuhan yan, ang hinahina pa natin sa enforcement, dadagdagan pa natin yung sa marijuana. Hindi rin naman may pagkakaila na pagka nahahay ka sa marijuana, it's also a cause of a criminal act. Opo. Okay po. Yung Freedom of Information Bill po, ano po yung tingin niyo po doon? Yung Freedom of Information, ilang dekada na yan na pinag-uusapan ng Kongreso. No? Opo. Hindi naman nangyayari. Ako, sa lalong madaling panahon, pagkasumpa ko bilang Pangulo, magpapasa ko ng Freedom of Information insofar as the Executive Department is Opo. concerned. Kasi para maging kautusan ito, kailangan magkaroon ng batas na magkaroon ng FOI sa buong bansa, sa lahat ng department. Ang presidente ay namumuno ng executive department. So, maggagawa ako ng executive order Opo. na magkaroon ng freedom of information. Yung pong BBL po, saan po kayo, ano po yung stance niyo doon? Ang BBL, isang pamamaraan ito na magkaroon tayo ng lasting peace. Opo. Yun lang, pagka sinabi mo lang BBL, masyadong sweeping yun. Dahil sa yun, panukala pa lang, at hindi nga nakalusot sa Kongreso, Opo. dahil sa may mga provisions na ang tingin unconstitutional. May mga provisions kasi doon sa original BBL na declare ng unconstitutional. Opo. Tayo is we remain to be a presidential type of government. So yun yung ina-advocate nun other than a presidential type of government. So yun dapat magkaliwanagan. Ngayon, wag sana lang magkamali. Kasi lumabas sa dyaryo na I am in favor of BBL. No, I'm in favor of any move, any action, any negotiation to achieve lasting peace. Pero whatever would be the agreement, it must be in consonance with na sang-ayon sa ating saligang batas at iba pang mga batas na nauukol sa ating pamahalaan. May iba pong nagsasabi na isang dahilan kung bakit madaming galit o nagugutom ay dahil yung pag-distribute ng kayamanan sa lipunan nakakonsentrate sa Manila. So sinasuggest nila magkaroon daw ng federalism. Ano pong tingin nyo dun sa suggestion ng federalism? Itakal lang natin yung federalism. Yung federalism is 51% feature ng federalism is decentralization and devolution. Opo. Yun meron ng move yun. Nandun na yun. Hindi nga lang ini-implement. Na-implement na nga for a time. Pero dito sa administrasyon ngayon, napunta pa sa centralized ang management. Yung paghahati-hati ng natural resources, principally, hindi naman totoo yun.
nasasabi lamang yon dahil sa may mga bahagi ng ating sa Pilipinas, lalo na sa Mindanao, hindi naman nagkulang ng pagsuporta financially. Billion-billion piso ang ipinadadala for development dun sa ibang bahagi ng Mindanao. Ano, ha? Ang diferensya doon, yung management nawawala, ninanakaw, etc. etc. So, hindi naman ko yun. Hindi naman yun ang dahilan dahil sa tayo presidential type of government. Principally, Opo. pagka kinukuha na yun, tinatakot yung magkukuha, kung saan dinala ang pera, itatapon ka sa dagat, o mga ganun-ganun ba. No? So, it's in the implementation. No? Pero, hindi naman, ibig sabihin, yung hindi pantay-pantay yung pagkakatarato. No? Ako, maganda yung federalism. Political science graduate ako. 51% ng federalism is devolution and decentralization. Kaya ba, tingnan muna natin, implement muna natin, kasi hindi nga ini-implement. At ito yung pinapangako ko sa mga local government na pag ako naging Pangulo, patitikim ko sa inyo kung ano talaga ang decentralization at devolution. Kung ini-implement natin yon, at hindi pa rin tugma sa pangangailangan ng panahon, edi magtatayo tayo ng constitutional committee na amyendahin from presidential type to federalism. Nabanggit ko nga po na yung resources po yung pagkakahati hindi pantay-pantay, kaya meron pong nagiging mahirap na mahirap talaga. At tingin niyo po ba posible para sa isang mahirap na gustong maging politiko, posible po ba yon? At hindi ba dapat maging posible yon para talagang representative democracy yung nangyayari? Kasi sa ngayon po, karamihan ng mga tumatakbo at nananalo, mas mayayaman kaysa dito sa mga mamamayan na to. Alam mo, Red, kasi yung federalism form of government yun. Opo. Ang pagkakatanong mo, pagkakaintindi ko, kahirapan ng isang tao o group of people, yung sector na yung talagang ang poverty incidence ay napakataas. Hindi sa akin, hindi yun ang issue, yung federalism at saka presidential type. Yung pagkamahirap, again, nasa leadership yun. Ito, lagi kong sinasabi, itong gobyerno natin ito, mas minabuti nila na magmayabang na meron tayong economic growth, na limpak-limpak ang ating pera. Ang diferensya, yung limpak-limpak na pera at economic growth, yun nga, yung economic growth, sasabi mo, talagang lalong humirap ang mahirap, lalong yumaman ang mayaman. Yung savings na offshoot niyan, hanggang ngayon, gusto kong marinig kung ano paliwanag nila. Why we had gone to a lot of underspending. The government has that authority of collecting taxes. But the government must spend. Must spend that money. Kita mo, maraming namamatay. Talagang basically, marinig mo lalo na sa probinsya, maraming namamatay kasi walang pambili ng gamot o yung mga ospital hindi makakabayad sa sinisingit. Dapat yun ginagastos. Alam mo ba na ang incoming administration, aabutan nito ang 680 billion pesos savings. You don't save. You have to spend. Para maingat mo yung the quality of extending basic the servicing to basic needs. Kailangan ba yung agastos ka? Tila ang lumalabas, kahit tayo nag-savings, yan.
bigla-bigla ngayon, inilabas ang pera, ginagamit ngayon sa eleksyon. Call it by any name. Talagang, ayun, eto na, panggastos ninyo, projects, etc., biglaan. Hindi yan, mga kababayan. Maling-mali po talaga. Whether it is wrong management or lack of experience o hindi ho talaga leader as expected from a president. Kasi, ulitin ko, underspending results to underservicing. Underspending results to underperformance. Every amount, sabihin na natin, although exaggerated, kada pisong hindi ginagastos ng pamahalaan para maitaas ang gaganda ang buhay, hindi ginawa yun. Huwag naman, mali naman ho yan. For the past several years, we had a lot of underspending. Sa akin, o nga pala, alam mo sa GNP, no? I suppose you've heard of GNP. Opo. Ako kung economist ka, no? Hindi naman ako economist. Pero sa nababasa ko, among others, ang isang factor ng gross national product is government expenditure. Kaya nga, ang gobyerno is the biggest employer. Yun, pamamaraan yun para magkaroon ng hanap buhay. Merong mga minsan, nagkakaroon ng Emergency Employment Administration, mga ganun-ganun ba. Pero yung savings, yung savings yan, okay lang yan dun sa mga mangungutang. Ang yabang-yabang natin na, ang taas natin sa Moody's. Pero yung mga Moody's ratings na yun, magagamit mo na basis para makautang ka. O dumami pa mauutang mo. Pero hindi yung sinasabi ng Moody's rating na yun, na di kalidad, yung basic needs, nahaharap ba? Kaya mahirap tayo dahil sa, maraming nagpapakamatay dahil sa walang pangmatrikula. Dapat, sa akin, free medicines and free hospitalization for the poor, all the needs sa eskwela, dapat maging libre, na ito ay nagawa ko. Nagawa ko yan dito sa Makati. Kaya ba kami, hindi namin naging problema yung peace and order. Of course, meron mga petty crimes and whatever. Pero the fact is, ang problema natin ay kahirapan. So yung kahirapan yan, nagkakaproblema ka sa peace and order, na hindi naman din ako sang-ayon sa trabaho nitong si Verdugo, na ang pagsugpo ng kriminalidad, pinapatay niya. Ba? Mali ko yata yun. I think yung mga dapat hindi ho natin iboto yung may platapormang ganyan. Extrajudicial killing, kaya meron tayong hukuman. Sa diwa ng tunay na demokrasya, meron due process. Tsaka, that's a human rights violation. Yung the right to life. That is a right. Hindi mo kinikita. Diyos lang ang may yan. Isa pa, wala tayong death sentence. Opo. Wala tayong death sentence. Ito isang tao na kandidato sa pagkapangulo, hayagan, buong yabang na sinasabi nung tinanong siya kasi nagkaroon ng pag-aaral yan, yung Amnesty International. Opo. Sabi ng Amnesty International, 700 ang i-charge sa'yo dun sa death squad mo. Ay, mali yan. 1,700. Sabi pa niyan. At sa isang interview, yung death squad, ako yun. Totoong meron death squad. So, yan nga ang issue yan. Yung kahirapan, ang isang nagiging dahilan, hindi tama ang management ng ating pamahalaan. So, nabanggit nyo na nga po na yun yung hindi nyo po gusto kay Rodrigo Duterte na kandidato rin. Ano po yun naman yung tingin yung magandang aspeto sa kanya? Kung meron po. Tila yata
Ngayon, meron akong natanggap na impormasyon. Yung kanyang City Hall dilapidated. Wala siyang mga allowances, yung benefits for senior citizen. Ganun ba? Na yun ang pinagmamalaki namin sa aking pamamahala sa Makati. Opo. Natagurian nga kami. Anyway, welfare state. Kasi yung basic needs, tinutustusan. Ang gumagastos, ang pamahalaan ng Makati. So, I have yet to research siguro. Wala po Pero- sa tingin niyo magandang aspeto. So, wala akong may tuturo. Ang naghahari sa Davao City, takot sa kanya. Si Mar naman po, ano po yung tingin nyo, si Mar Rojas, yung magandang aspeto at yung hindi din magandang aspeto? Yung ano lang po, yung pinaka maganda at yung pinaka hindi magandang aspeto tungkol sa kanya? Si Mar Rojas, I think, will be a good legislator, but not as an executive. In all the offices na ibinigay sa kanya, pinagkatiwala sa kanya, napakaraming kapalpakan. Basically, analysis paralysis. Ano? Kaya yung PPP hindi na enforce talaga. Dito sa pamunuan nito, isa yata o dadalawa lang out of 16 na good PPP projects. Yung management niya doon sa Yolanda, galit na galit ang mga tao dyan sa region na yun. Yung sinasabi niya, naging hero pa siya. God. 3 taon na. Hindi pa natatapos ang rehabilitation. So, there's a question. Basta, just say, ako, I am a decisive leader. I hit the ground running, and I am a manager administrator. As they usually say, the test of the pudding is the eating. Nagawa ko yan. I have shown my executive ability. Panahon to ng kampanya. Maraming promises. Okay. Question. May capability to implement? May karanasan in implementation? That will be the issue. Hindi, yung kasing mga programs, plans, either would come from the candidate or upon suggestions of in the people around him. You can present siguro 1 buwan ng mga promises and plans, pero ang importante at the end of the day, ito bang kandidatong to may kakayahang implement yung kanyang panukala. Itong kandidatong ito ba meron bang track record dito? May karanasan ito ba ng tamang pamumuno? Si Grace po naman po, ano yung maganda at hindi magandang aspeto na nakikita niyo tungkol sa kanya? Basta't ako, ang masasabi ko, ako ni minsan hindi ko inisip na ako susumpa na maging mamamayan ng ibang bansa. At sa pagsumpang yon, ikahihiya ko, itinatakwil ko ang aking pagka-Pilipino. Alam mo, sa Amerika, na pagsusumpa ka para maging naturalized American citizen, nandun yung, I hope you can find time, i-compare mo lang kasi may mga pagkakataon naman na wala ito sa pledge. Pero specifically dito sa Pledge of Allegiance, yung naturalization mo, nandun yung word na abjure. Pagka tinignan po ninyo mga kababayan kung anong ibig sabihin ng abjure, ikinahihiya mo, itinatakwil mo, tataksilan mo ang ang bansang pinanggalingan mo. Ito, may istorya ko lang sa iyo, ha. For a time, when you are a graduate of the UP College of Law or the Ateneo College of Law, you will be allowed to practice law in New York. All you have to do is apply and pay $100. And then later on, you're going to take your oath. Ako nag-apply. Ako, nagbayad ng $100. Nag-iintay ako ngayon ng notice kung kailan ako susumpa. Okay?
Eh, habang iniintay ko yung notice na yun, na susumpa ako, may nakita ko kung ano yung susumpaan mo. Yun, mild na mild lang yun. Ha? Anong nakalagay ng pledge allegiance to the United States of America, etc. No such thing as abjure, no such phrase as you will defend the United States against any and all attacks of other people, other countries. Yun ang nasa naturalization. Hindi ko ho kayang gawin yun. Lalo na. Talagang hindi ko ni minsan ikinaya yung aking pagka-Pilipino. At ako ho nga pala, nandito. Yung pagkakasumpa ng isang tao para maging naturalized citizen, a continuation of his or her desire to live in an American community. May maganda naman po bang aspeto kay Senator Grace po? Magandang aspeto. Siguro naman, merong magandang aspeto yun. Hindi ko lang masabi kaagad ngayon. Pero lahat naman ng tao, merong weaknesses at merong strength. Opo. Si Miriam na lang po. Si Senator Miriam. Si Defensor Miriam, Santiago. kasama ko yun sa UP Student Council. Opo. Nung panahon ni Voltaire Garcia. Ako ang majority floor leader. Si Miriam, kahati niya si Liwayway Vinson Stiato. Kasi nagtay sila sa butuhan. So, naghati na lang sila ng term. Magaling si Miriam. Pero, ang gawin natin ngayon, pagdasal sana natin na gumaling si Miriam. Kung hindi po kayo mapagpalain na manalo bilang Pangulo, sino po yung gusto nyong manalo? Sayawang, hindi ko maisip-isip kung na ako matatalo. Ngayon, sa kampanya, tapos na yung stage ng popularity, image building, perceptions. Nandito na tayo ngayon sa fieldwork at saka yung organization. Dito, lamang na lamang ako dito. Ako, may pinanggalingan ako ng aking organisasyon. Remember, noong 2010, when I started the campaign for the vice presidency, 2 against 52. Pero sa tamang pagkakampanya, organized ng grupo natin, so nanalo ko at the end of the day. Ngayon, nandyan yung aking organisasyon. Nandyan yung aming coordinated efforts na kapansin-pansin na wala dun sa ibang mga kandidato. Kung bibigyan mo po sila ng rango sa kakayahan na maging Pangulo, kasi tingin niyo po kayo yung number 1, sino po yung number 2, 3, 4, 5? Hindi po dun sa resulta sa eleksyon, kung hindi sa galing mamuno. Paano niyo po irarango yung mga ibang kandidato? Mahirap yung naglarango. Unang-una, spekulasyon yun. Opo. Sa tingin niyo lang po, yung sa pagkakilala niyo. Magiging kayabangan yun. Dahil Opo. sa mangunguna ako, di number 1 ako. Opo. Di ba kayabangan niya sasabihin kong 2, 3, 4 na lang yung Opo. kalaban ko. Sige po. At pangwakas po, bakit po kayo yung dapat iboto ng mga mamamayan? Napakaganda niyang tanong mong yan. Babalikan ko lang kanina yung sinabi ko sa iyo. Lahat ng kandidato sa pagkapangulo, isang katerbang panukala. Pero hindi matatapos yung panukala kung hindi i-implement. Ako po, mga kababayan, pinakamalawak ako sa karanasan sa pamamahala sa ating pamahalaan. I've been a mayor for 21 years. I was for a time mayor and governor of Metro Manila. I've been a chairman of MMDA. Pati yung kanilang mga yung dati-dating pangalan ng MMDA. Naging chairman ako ng Metro Manila Authority, naging chairman ako ng Metro Manila Commission, naging chairman ako na ang bandang huling naging pangalan, na yung pangalan niya ngayon, MMDA, Metro Manila Development Authority. Ako, naging chairman ako ng Pag-ibig,
na sa aking pamumuno as chairman, isa sa kinilalang pinakamagaling na ahensya ng ating bansa. Naging chairman ako ng NHA na yung mga hindi naibigay na mga lupa at pagkagawa ng bahay, nagawa ko. Naging inatasan ako na as Presidential Advisor on OFW concerns. May pagmamalaki ko. Ito talagang buong yabang ko may pagmamalaki. Ang dami kong natulungan hanggang 2 or 3 weeks ago. Meron akong pinuntahan na mag-asawa na nagsasaktan, tinakot, at sa tama kong representasyon, sa tama kong pamamahala, naibalik ko yun. Kaya gano'n na lamang ang iyak ng mag-asawang yun. So yun ang aking karanasan in the Executive Department of the Republic of the Philippines. Dun sa karanasan, meron po akong kakayahan na mamuno, yung competence on the job. As I said, I'm a good administrator, I'm a good manager, I hit the ground running, I am a decisive leader, no flip-flopping, I meet the challenges, and I provide the necessary resolution. Hindi katulad ng iba, na masasabi nila na, ako, may karanasan din ako nga pala. Sabi, hindi ang pinag-usapan natin ng karanasan in the executive department na yun nag-exercise ka as administrator, as a supervisor, as a manager. Yung kakayahan, okay, marami kang naging appointment sa executive department ng pamahalaan ng Pilipinas. Pero tad-tad naman ang kapalpakan. Yung MRT, hanggang ngayon, nagkaroon siya ng pagkakataon, lalo nga lumala. Yun sa rehabilitation, sa Yolanda, hindi nagpakita ng kakayahang mamuno. No? And finally, alam po ninyo mga kababayan, ako ho'y laki sa hirap. Maaga akong nawalan ng nanay. My mother died when I was 9 years old. Tapos pinabayaan ako ng tatay ko na lumaki dun sa kapatid niya. Na yung kapatid niya yun, yung tiyo ko, ay pinamulat sa akin, yung kahirapang haharapin mo bilang nabubuhay. So, alam mo ba, na ako, at tuwing alas 5 ng umaga, ginigising ako ng tiyo ko yun. Nagwawalis ako. Nilalabas ko yung kanyang mga panabong. Pagkatapos nun, namamalengke ko. At yung pamamalengke ko, matapos yung pamamalengke, nangunguha ko ng kaning baboy sa kapaligiran. Naglalagay ng darak at pulot, pinakakain mo nga yung baboy. Naalala ko tuloy, several months ago, meron akong kababata sa neighborhood. Napuntahan ko mga alas 11 na ng gabi. Alam mo, nakisingan yung mga tao doon. Nandito si Vice President at sana maging President. Kilala naman natin ang pinanggalingan. So, pagkakapakain ko ng baboy, naglalaba pa ako. Marunong ko rin maglaba. Marunong akong mamlansya. Ngayon, wala na yatang nag-a-admiral. Kasi noon PMT, ROTC, kailangan matigas na rin. Ako, hirap lansyahin. Tsaka pa lamang ako gagawa ng oras para ako ay makapag-aral. At pinagmamalaki ko naman na hindi ko nakalimutan yung sabi ng nanay ko, the best equalizer in our society is education. Kaya naman, kahit na anong hirap ang pinagdaanan ko, talagang minithiw ko na nangyari naman, nakapag-aral ako. Tapos ako sa UP, high school, AB, LLB, urban development, environment and natural resources management, maganon pa. At nung ako mayor, halos taon-taon
nag-aaral ako. I went to the classroom to know more on the theoretical side of management and para complementary dun sa aking actual practice. VP Binay, maraming salamat po sa oras ninyo at magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat.